Hello, this is Raw and Joy. Gusto ko lang sagutin yung tanong na, halimbawa meron akong 10,000 na pera dito. Saan ko po ba dapat itong i-invest? Marami kasi iba na gusto na mag-umpisa mag-invest, pero hindi nila alam kung saan ba nila i-invest yung pera nila. Marami naman tayo kasing investment ah, vehicles kung saan natin i-invest yung pera natin para mag-grow yung pera mo. So, merong business, sa stock market, sa bangko, so kung ano-ano maraming paraan para mapalago yung pera mo. So, bago natin alamin yun, alamin mo muna kung ano ba yung investment goals mo. Kailangan tanungin mo muna kung para saan ba to? Bakit ako magi-invest? Dahilan mo na ba para lumaki yung pera mo, lumago yung pera mo? So, para saan mo gagamitin tong pera mo? Kung yung kikitain mo ba dun sa ah, investment mo kapag kumita yun, eh, ipanggagastos mo lang or gagamitin mo ba sa retirement mo, sa pagpapaaral ng anak mo, or sa pangkasal mo. So, ano bang investment goals mo? Bakit gusto mong lumaki yung pera mo, lumago yung pera mo? Kung ano ba yung investment goals mo, kailangan alamin mo yun ngayon kung para saan mo to gagamitin. At kapag nalaman mo na yun, pangalawa, gaano katagal mo ah gaano katagal mo ito willing na hintayin mag-grow tong pera mo. Kung 2 years ba, 5 years, 5 to 10 years, so gaano katagal ka willing mag-antay para lumago tong pera mo. So, kasi sinasabi ng iba, kapag nag-invest ka, depende daw to sa risk profile mo kung conservative ka ba or aggressive. So, depende daw to sa risk profile mo. Ako hindi ako naniniwala dun eh. Kasi ako naniniwala ako kapag mag-i-invest ka, kailangan alamin mo muna yung dalawa na yun, yung investment goals mo tsaka kung gaano katagal mo ito i-invest, kung 5 to 10 years ba or isang taon lang. So, kung yung pera mo gagamitin mo from 1 to 2 years, halimbawa, nag-iipon ka sa pangkasal mo. So, wag mo i-invest tong pera mo sa stock market or sa risky na investment kasi mawawala yung pera mo kapag ininvest mo yan sa risky na investment at hindi ka makakapag-ipon kaagad in just 1 year lang, di lalago yan kaagad-agad. Kung kailangan mo na yung pera mo in just 1 year. So, i-invest mo to siguro sa hindi naman masyadong risky sa bank, sa time deposit, na pwede mong makuha agad yung pera mo kung kailangan mo to or kakailangan mo talaga to agad. Or halimbawa, for emergency fund lang or savings mo. So, dun lang sa safe na investment mo ilagay. Pero kung yung pera mo, hindi mo naman siya gagamitin from 5 to 10 years, talagang ang goal mo is mag-ipon ng retirement fund. So, ang kailangan ay i-invest mo to sa malaki talagang return dun sa stock market, mutual fund, or life insurance, yan. I-invest mo yan sa 5 to 10 years na investment na talagang mag-grow siya ng malaki. So, yun yung dapat na isipin mo bago ka mag-invest. Ano bang investment goal mo at ilang years ka willing mag-antay dun sa investment na yun. So, kailangan pumili ka rin at pag-aaralan mo kung ano ba yung tama na dapat mong gawin dun sa investment mo. Kailangan pag-aralan mo mabuti bago ka mag-invest. So, aral muna bago invest. So, again, this is Roanjo. Thank you for watching this video. So, kung willing ka pa matuto about sa investment step by step and also how to invest in the stock market. So, ituturo namin siya sa'yo step by step using guidance nitong mga mentors ko. So, click the link below this video to get the free ebook on how to invest in the stock market. Again, thank you for watching. See you on my next video. Bye!